And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? No. Syrian armies surround Samaria. Kasi pag magbabanggit ang Biblia ng horses, chariot, Shittim, mga kasundaluhan po yan. At alam ninyo, kapag babalik ang kapangyarihan ng Santo Papa sa ikalawang pagkakataon, nasa likod niya ang mga kasundaluhan ng buong lupa. Bakit? Nasa likod niya ang mga hari ng bansa. Yan po ang ibig sabihin. At siya po'y makipaglaban, ang una niyang atake, ang King of the South. Ang King of the South, the King of Egypt. Ano ba itong King of the South? Pababagsakin niya ang mga ateismo. No? Ang communism. Napapansin ba ninyo yung ano? Kaya mamaya atin niyang pag-aralan. Kaya nga, the military forces, state support the King of the North. Sa huling kapanahonan, sa time of trouble, ay ang mga kasundaluhan ng buong mundo nasa likod sa pag-i-implement ng programa ng Santo Papa. Ngayon, nanawagan pa lang siya sa mga pangulo ng bansa. Pero kapag magpapailalim na lahat ng mga pangulo ng bansa, ang mga kasundaluhan ayon sa hula ay nasa likuran niya. Anong sasabihin ng Santo Papa ay susunod, ipapatupad ng lahat ng mga bansa at nasa kanya ang horses at chariot at saka Shittim. No? The military forces, the military force of state support, the King of the North. No? Military force of state support, the King of the North. People roam, last half, ano yun doon. So, napapansin ninyo yung, kaya nga sa huling kapanahonan, number 2, church and state union is formed. Kaya sa huling kapanahonan, bago gagawin ang Sunday law, ang gobyerno at ang simbahan, magkakaisa muna. At kapag magkakaisa na, diyan na nila ipapatupad ang mga batas na ipiformulate nila, gagawin nilang ipapatupad. At yung mga batas na yan, ay hindi na tayo makapagbibili, hindi na tayo makapagbibinta, maliban kung tatanggapin natin ang kanilang mga batas. No? At yung mga batas na yan, yung Sunday law na ipapatupad, kapag tatanggapin mo, matanggap mo na ang marka ng hayop. No? At kapag hindi mo tatanggapin, hindi ka makapagbibili ng pagkain, hindi ka makapagbibinta. No? Kaya nga, ito po'y tinatawag na abomination of desolation. No? At yun ay mangyayari kapag ang Amerika magdeklara ng Sunday law. Dito tayo sa di ba, pagbabalik niya ang mga kasundaluhan, nasa likuran niya, susuportaan siya, at kanyang atatakihin ang King of the South. At alam ninyo, mapapansin ninyo, bakit bumagsak ang Soviet Union, ang mga komunista? Anong dahilan? No? Mayroong tinatawag na Holy Alliance. Ito po'y sinulat sa Time Magazine, February 24, 1992. No? At ito po'y tinawag sa Time Magazine na the Holy Alliance. Holy Alliance between Reagan and Pope John Paul II. No? The first meeting between President Reagan and Pope John Paul II, sabi niya dito, in June 7, 1982. Bago ito sa 1982 ng sign of the time, how Reagan and the Pope conspire, na nagkakaroon sila ng tinatawag na Holy Alliance to assist Poland solidarity movement, no, to predestined communism, no? Sabi niya, pinapabagsak nila ang komunista. Dalawa lang pangulo ang nag-uusap. Paano bumagsak ang mga komunista? No? Ang Soviet Union, ang Russia, paano bumagsak, at saka yung Wall of Berlin. Napapansin ninyo, paano bumagsak yung mga malalaking bansa sa komunista? Dalawa lang nang nag-uusap, ang simbahan at ang Amerika. At nang nag-usap itong dalawa, no, sa kanilang meeting sa February, no, ito yung nakasulat sa Time Magazine. In that meeting, Reagan and the Pope agreed to undertake a clandestine campaign to hasten dissolution of the communist empire. This was one of the great secret alliance of all time. Dalawa lang ang nag-uusap, pumunta ang Papa sa Amerika, nag-usap si Reagan at ang Papa, at after
2 years or 1 year, bumagsak ang Wall of Berlin. No? Kaya mapapansin ninyo, at si Gorbachev, at hindi lang yan, sunod-sunod ang Soviet Union, bumagsak ang Berlin, ang Wall of Berlin, pinabagsak dahil sa pag-uusap ng dalawang pangulo. Pangulo ng simbahan at ang Pangulo ng Amerika. At the same na mangyayari sa huling kapanahunan. Sa prophecy, dalawa lang sila na hayop. Ang hayop at ang lamb-like beast. No? Tatlo kasi yung Trinity ni Satanas. Ang dragon, ang hayop at ang bulaang propeta. At tatlong bansa po ito. No? Spiritism, Catholicism at ang Protestantism. Parehong mga religion. Itong Trinity, sabi ni Gorbachev, no, said everything which took place in Eastern Europe in recent year would have been impossible without the Pope effort and the innermost role, including the political role which he played in the world arena. Ano mang mga pangyayari sa nakaraan, nangyayari iyon dahil mayroong nasa likuran, nagpaplano. At kung paano bumagsak ang komunista, kasi nang bumalik siya sa kanyang kapangyarihan, una niyang pagbabagsakin ang mga communism. No? At atheism. At ang atheism, alam mo ba ano yan babagsak sa panahon ng Sandilo? Ang atheism, sila po to see is to believe. Pero mamaya, mamaya papaliwanag ko yun. Willing or not, ready or not. Willing man tayo o hindi, we are all involved in an all-out, no-hold bars, three-ways competition. Most of us are not the competitors, however, we are at stake. No? Sa mga pangyayari dito, no? Tatlong competitors, pero sa tatlong competitors, hindi po tayo ang pero we are not the competitors, but we are at stake. Simbahan at ang Pangulo ng bansa ang gumagalaw. We are at stake. For the competition is about who will establish the first one world system of government that has ever existed in the society of nation. Sabi niya, the purpose of John Paul pontificate, the engine that drive his people grant policy and that determine his day-to-day, year-to-year strategies is to be victor in the competition. Sa sinulat po ito ni Malakay Martin sa aklat niyang The Kiss of His Blood, page 15 to 17. No? The terminology for the new system, the new world order. Ngayon, pumapasok na tayo sa ating panahon ngayon. Anong time na tayo? New normal. Kasunod niyan, hindi magtatagal, papasok na tayo sa New World Order. Malapit na tayo sa katuparan sa Daniel. Napapansin ninyo ang bago nagpailalim ang Islam sa Catholic. Last 2019 o 2020 ay February 4 pumasok sila ng religious dialogue sa UAE. February 5, bumalik ang Papa. Nagmimisa siya sa UAE. Sinasalubong siya ng lahat ng mga leader ng mga Muslim. At lahat ng mga Muslim, wini-welcome ang Papa. Nagmimisa sila, nagdala sila ng krus. No? Nag-procession ang Papa sa UAE. Tinatanggap. Paano pumasok ang Papa sa UAE? Ang lahat ng mga pangulo ng Muslim ay nagpailalim. At mula noon, ang mga Muslim, pray na silang pupunta sa Vatican. Now, napapansin ninyo, ang religion ng Islam at Catholic, hindi na sila dalawa ngayon, isa na. No? Kaya nga mapapansin ninyo, ang baba na lang yung nagdidebate, walang alam, pero ang mga leader, nagkakaisa na. Tingnan ninyo paano yun nangyayari na nagawa yun ni Pope Francis. Ang una muna, na-disappear muna ang mga pangulo ng mga prominenteng pangulo ng mga bansa. Titingnan ninyo ang nangyayari kay Saddam Hussein sa Saudi Arabia. Pagkatapos bumagsak si Saddam Hussein, ano ang kasunod na pinabagsak? Ang Tunisia, si Arafat at Syria, bumagsak. No? At ang kasunod sa Syria, sa Tunisia, no? Sa Syria bumagsak si Arafat, no? At ang kasunod naman sa Egypt, bumagsak. Ito yung mga Muslim country ito, Muslim territory. Bumagsak naman si Mubarak.
Nag-disappear itong mga leader na ito. At kasunod kay bumarak si Gaddafi sa Libya. At sunod kay Gaddafi si Bin Laden. Napapansin ninyo, itong mga teritoryo pagkatapos bumagsak ang komunista, ang kasunod na pinabagsak ang mga teritoryo ng mga Islam. At pagkatapos bumagsak ang teritoryo ng mga Islam, pumasok ang Papa sa UAE, nanawagan sila na suportaan sila ng Islam. Anong nangyayari sa Muslim ngayon? Hindi na sila hiwalay sa Katoliko. Nang nanawagan ang Papa na suportaan siya sa lahat na relihiyon, ang Hinduism, Judaism, ang Islam, sa 2017, October 31, lahat ng protestante, lahat ng religion, nagmi-meeting silang lahat at wala ng protestantismo sa buong mundo. No? Wala ng protestantismo na nagprotesta laban sa kapapahan. Pero maliban sa Seventh-day Adventist, ang aming mensahe, nagbigay pa rin kami ng babala. Kasi alam namin ang prophecy. Sa 41, at sabi niya dito, and he shall enter into the glorious land. Pagkatapos pabagsakin niya ang mga komunista, no? Mga Islam, at pagkatapos sa Islam, no, ay papasok na siya sa glorious land. Ano po yung ibig sabihin yung glorious land, Brother John, sa chapter 41? Ang glorious land na kasi papasok siya many countries. Ang mga countries, pabagsakin niya yung mga countries na napapasok niya, ang mga Islam na pinapasok ngayon, nagpailalim na sa kanyang kapangyarihan. No? At last year, pumasok siya sa Amerika. No? Mapapansin ninyo. At ngayon, ang presidente ng Amerika, Katoliko din. Hindi na protestantismo. Madali na ang pagpa-implement nila. Kasunod ng pasukan ng Papa ay ang glorious land. And he shall enter into the glorious land and many countries. At alam ninyo, yung word na countries, nilagyan ko ng pula. Bakit? Kasi sa original, nakasulat siya sa italic word. Sa original na Hebrew, wala po yung countries. Italic, kapag makalihis ang pagkasulat sa salita, ibig sabihin, hindi po siya kasama sa original na Hebrew. Kapag inyong babasahin ang chapter 11, ganito po yan. He shall enter into the glorious land, and many shall be overthrown. Wala po yung countries kasi nakasulat siya sa italic. Many shall be overthrown. Ano po yung ibig sabihin? Ano yung glorious land? Kanina, yung pumasok ang Roma sa glorious land, Israel po yon. Itong glorious land na papasukan ng Papa sa huling araw ay ang Seventh-day Adventist kasi ito po yung spiritual Israel. Ano pong ibig sabihin kapag papasok siya sa glorious land? Papasok siya sa glorious land to persecute the Seventh-day Adventist. Bakit to persecute the Seventh-day Adventist? Kasi ang Amerika magdideklara ng Sunday law. At ipipersecute niya ang Seventh-day Adventist. Ang Catholicism will persecute the seventh. Ang ibig sabihin, when the papacy enter the glorious land, ibig sabihin, to persecute the last day people of God, no, the Seventh-day Adventist. At ito yung magiging resulta. Many shall be overthrown. Sa Sunday law na gagawin ng Amerika, ang programa ng kapapahan magpe-persecute sa mga Sabbath keeper. At marami ang bibigay sa kanilang pananampalataya kasi hindi sila makapagbibili, hindi sila makapagbibinta kung wala silang marka ng hayop o larawan ng hayop. Kaya nga, ang Daniel 11, tandaan ninyo, Daniel 11 ito persecution po ito kapag papasok ang King of the North sa glorious land. Kasi ang glorious land, no, sa panahon ni Julius Caesar, ang glorious land Israel yon, ngayon Israel din ito ng Panginoon. At ang modernong Israel na church ng Panginoon ay ang Seventh-day Adventist. Sana nakukuha ninyo. At kapag papasok siya sa glorious land to persecute the people of God, kasi itong glorious land, people of God po ito. But this shall escape out of his hand. Mayroon pong tatlong bansa na maka-escape sa kanyang kamay.
Itong papasok siya sa glorious land to persecute yung mga Sabbath keeper. Mayroon pong 3 bansa na nangingilin din po ng Sabbath. At sa spiritual na katawagan, tinawag silang Moab, Edom, Moab at saka Ammon. At itong 3 mga bansa, no, tinitingnan ko, ano bang bansa na Sabbath keeper ngayon? Israel. No, mga Sabbath keeper sila. At ang Moab at Ammon, mayroong ibang religion pa rin na yung Seventh-day Baptist, mga Sabbath keeper din po sila. At mayroon pang iilan, mga grupo, maliliit na grupo na nangingilin ng Sabbath. Itong 3 mga bansa na maliban sa Seventh-day Adventist na nangingilin ng Sabbath, mayroon pang iilang mga grupo na nangingilin din ng Sabbath. Ito pong 3 mga bansa makakatakas sa kanyang mga kamay. At kapag ating pag-aralan ang glorious land, mga kapatid, ito po yung spiritual Israel, including the world Adventism before the seeking. Ito po yung Seventh-day Adventist na church as a whole na hindi pa nakakaranas ng sandilo. Ito po yung glorious land na hindi, kasi itong seeking, ito yung sandilo, ito yung reigns of sandilo, ito yung time of the seeking. Ibig sabihin, pagpasok nila sa glorious land na hindi pa natapos ang pagliliglig. Itong sandilo na ating hinaharap, na binabanggit ni Ellen G. White na time of trouble, mangyayari sa Daniel 11, mangyayari po ang sandilo sa King of the North. At itong sandilo na ito yung malaking pagliliglig sa bayan ng Diyos na Seventh-day Adventist, kasi liligligin ng Panginoon ang kanyang iglesia. Ang mga police virgin lalabas sa iglesia. Ang matitira dito yung mga wise, yung naglagay ng langis. No? Kaya nga tinatawag po ito ni Norman McNulty, the spiritual Israel, no? Ang Seventh-day Adventist worldwide before the seeking. Yung King of the North entering the glorious land through proclamation of national sandilo. Sana inyong naintindihan, no? Yon po ang mangyayari sa hinaharap. Una, bago siya mag-persecute sa bayan ng Diyos, pababagsakin muna niya ang mga bansa. Ang una, ang communism. Mga bansa ng mga ateismo. Pagkatapos ay ang mga Islam. Pagkatapos sa mga Islam, kasunod niyang papasukan ay ang glorious land. At ang glorious land, religious portion of the world po yan, ay ang Seventh-day Adventist. No? Ang itong sandilo, sa sulat ni Ellen G. White, mayroon pong 4 stages ang sandilo. Dito na natin pag-aralan. Ang una, kapag mag-national sandilo sa Amerika, hindi kaagad yan patayan. Kasi niloob din yan ng Panginoon, mangangaral pa tayo sa sandilo. Hindi pa tayo katatakas sa kabundukan. Pero ang ating pamilya nandoon na sa country living. Before sandilo, ang ating pamilya nandoon na sa country. Kasi mayroong warning na sinulat si Ellen G. White, hindi maganda tirahan ang sandilo kasi bed of sin ang cities. Kaya kung gusto natin ang ating pamilya maligtas lahat, ilayo natin sila sa impluensya sa cities. Kasi ang cities nandito lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. At katulad ni Abraham, doon tayo sa kabundukan. Kasi makikita natin ang nature, makikita natin ang langit. No? At malayo sa impluensya sa sanlibutan. Pero ang mga ngaral hindi pa aalis sa cities. Kasi mayroong gawain. Kaya nga ang country living, sinulat po yun ni Ellen G. White 1903. Pero marami pa ring Adventist na hindi sinunod yan. At kung tayo'y namimili ng mga lupain sa bundok noon, mura, mayroon na tayo sanang lupa ngayon. Pero bakit maraming Adventist na walang lupa sa kabundukan? Dahil hindi natin pinakinggan ang mensahe na ito. Pero ito na yung panahon na dapat tayo mayroong country living. Ang layunin natin sa country living, hindi natin iwanan ang syudad. Mayroon tayong bahay sa syudad kasi mayroon tayong gawain sa pangangaral. Mayroon din tayong bahay sa country living kung saan ang ating pamilya secure. At sa panahon ng sandilo na hindi tayo makapagbibili, hindi makapagbibinta, mayroon tayong mapupuntahan na tayo makakakain. Karamihan sa bibigay sa pananampalataya, wala silang lupain na matatakbuhan, matatakasan. Paano nila solusyonan
Paano sila makakakain kapag hindi na sila makapagbibili at makapagbibinta? Iiyak ang kanilang mga anak. Kaya bibigay sila sa pananampalataya. Kapag mayroon tayong lupain, gagawin natin ang barter system. Palitan, makasurvive tayo sa sandilo. Hanggang darating si Jesus Christ. Kasi ang sandilo, sangayon sa hula ng Daniel, 3 taon lang yan mahigit. No? Abangan ninyo yan, tatapusin ko yan ngayon. Pero ating pag-aralan ngayon, ang stages, 4 stages of sandilo. Kapag magkakaroon ng sandilo sa Amerika, isang estado lang muna ang magdeklara. Ang ibang mga estado, hindi pa magdeklara. Lilipat ka sa kasunod na estado. Pero ang gagawin mo, mangangaral ka. No? Ibibigay ka ng babala. Kasi ito na yung panahon sa malakas na sigaw sa chapter 18. Kasi ang mensahe ng Panginoon, 2 chapter sa Apokalipsis. Before sandilo ang ating sigaw, 3 angels message. During sandilo ang ating sigaw ay ang Revelation 18. Come out of her, my people. Yun yung loud cry. Ang loud cry mangyayari sa during sandilo. Before sandilo, 3 angels message, Revelation 14. Sa sandilo, Revelation 18. Yun po yung ano. Pero yun ang gagawin natin. Pag magdeklara ng ano sa isang bansa, lilipat ka sa isang bansa. At kapag magdeklara na rin ng sandilo, malilipat ka sa ibang mga bansa. Yun ang ating gawain. At kapag wala na tayong malilipatan, universal na, mamumundo ka na. Kasi tapos na ang gawain. Ganon ang ating gagawin. Sabi niya dito, ang unang stages ng sandilo, nakalagay dito yung mga sulat ni Ellen G. White. No, hindi ko na i-review na lang ninyo yan. No, refrain from working on Sunday. Kapag i-implement ng Amerika ang sandilo, ay ang una nila, wala munang trabaho pag-araw ng linggo. Hindi papatayan kaagad. No, mababasa natin sa volume 9, no? Sa testimony volume 9, 232, 233. No, at sa city 550 to 51. Na pangalawang stages sa sandilo, honor Sunday but still worship on Sabbath. Yun yung mga ano na nila, igagalang mo na ang linggo, pero pwede ka pa rin makapagsimba ng Sabat. Dalawa ang pagsamba. Mayroong simba sa Sabado, mayroong ding simba sa linggo. Pero ano na nila, pasisimbahin ka na. Nung una, wala pang trabaho. Ngayon, pasisimbahin ka na. Ikatatlo, cannot worship on Sabbath, only Sunday. Nung ikalawa, 2 simbahan, pwede mong pwede ka magsamba ng Sabat, pwede linggo. No. Pero, mapapansin ninyo, at ano gagawin mo niya? Pwede ba tayong sisimba, Brother John, sa linggo? No, mapapansin ninyo, mag-ingat ka rin dyan kasi pagtatanggapin mo yan, marka ng hayop yun. No? Kaya, very specific ka dyan. Titingnan mo kung, para sa akin, hindi na ako kailangan. Mangangaral na lang. No? Pero, Sunday na lang ang ipapatupad, hindi na pwedeng mayroong ibang araw na sasambahin. Great Controversy, 608 at saka 624. Ikatatlong stages ng sandilo, cannot worship on Sabbath, only Sunday, fines, imprisonment, impose. No? Ikatatlo, hindi na makapag-worship ng Sabbath, Sunday na lang, at mayroon ng multa, at kinukulong na nila. Ikaapat, death penalty. Papatayin na nila kapag hindi ka sumunod. No? Who worship Sabbath and disregard Sunday. Yun yung many shall be overthrown. Bakit many shall be overthrown? Sa sulat ni Ellen G. White, kapag mangyayari ang sandilo sa mga Seventh-day Adventist na hindi seryoso ang paglilingkod, no? Ang panahon palagi sa sanlibutan gustong magpapayaman, ito yung walang panahon sa pagbabasa ng Biblia. Delikado po ang ating ground. Sabi sa sulat ni Ellen G. White, as the storm, no? Ito yung binabanggit na many shall be overthrown. Sa sulat ni Ellen G. White, sa The Great Controversy 608, as the storm approaches the large class, small portion or large class. Sa sulat ni Ellen G. White, maraming mga Adventists, kaya nga many shall be overthrown. No? The large class who profess faith in the third angel's message. Ano ba yung 3 angels message? Mga Seventh-day Adventists po yun. No? Nangingilin ng Sabat, but have not been sanctified through obedience of the truth. Hindi sila napabanal sa pagsusunod sa katotohanan, abandon their position and join the rank of opposition. Iiwanan nila ang pagiging Sabbath keeper at sasama sila sa Sunday keeper.
no? By uniting with the world. Sabi niya dito, and partaking of its spirit, they have come to view matters is nearly the same light. And when the taste is brought, they are prepared to choose the easy and popular side. Men of talent, pleasing address, who once rejoice in the truth, employ their power, deceive and mislead soul. Itong mga taong ito na mababaw ang pag-aaral sa Biblia, lalo na sa prophecy, yung large class ng Seventh-day Adventist, bibigay ng kanilang pananampalataya kasi wala silang pundasyon. Hindi ni sila napapabanal sa salita ng Panginoon, hindi seryoso sa paglilingkod. No? Ito yung prophecy ni Ellen G. White. Ang Moab, Edom, Moab at saka Ammon, pag titingnan mo yung geographical location, nasa east side siya ng Israel. Nasa silangang bahagi ng Israel. At kapag kapag titingnan mo sila, kamag-anak sila ni Esau at ni Lot. No? Ibig sabihin, lahi sila ni Abraham. At ang mga lahi ni Abraham, sila po yung mga Sabbath keeper. No? Kaya nga, binabanggit ko na sa inyo, lahat ng mga Sabbath keeper, ipipreserve sila ng Panginoon at 3 sila na binabanggit. Isa na dyan ang Israel, Seventh-day Baptist. At hindi ko lang mababanggit yung isang Sabbath keeper at sila po ay kasamang maliligtas kasama sa mga Seventh-day Adventist. Sa 42, 3 na lang. 41 na yun, natatapos natin. Dito tayo sa 42. He shall stretch forth his hand unto the countries. At pagkatapos niyang i-implement ang kanyang kamay, stretch unto the, stretch forth his hand upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. Ang kanyang, kasi nag-umpisa sa National Sunday Law hanggang magiging Universal Sunday Law, at ito yun, kahit ang land of Egypt will not escape. Ano ba itong land of Egypt, Brother John? Ang land of Egypt, nagsimbolo po yun sa atheism. Ano ba ang atheism, ang Egypt, di ba? Sabi ni Moses kay Pero, palalayain mo ang Israel, ang bayan ng Diyos, upang sila'y makapanambahan sa kanilang Diyos, upang makapagsamba sila sa kanyang Diyos. Sabi ni Pero, who is a God of Israel that I should obey him? Hindi siya naniniwala sa Diyos. Anong grupo ng mga tao ngayon na hindi naniniwala sa Diyos? Atheism. At kahit sa Pilipinas, maraming atheist. Minsan dinala ako ng aking kaibigan na si Alex at ni Alan sa maraming mga atheism, kasi tuwing araw ng linggo mayroong debate diyan sa Lunita. Dinala ako ng aking mga kaibigan. Dami palang atheism dito, bro. Dami, bro. At kung gusto mong makipagdebate, mamimili ka anong grupong debate mo. Kapag mayroong ilaw sa Lunita, na mayroong poste na may ilaw, may mga nag-iipon-ipon sa ilalim ng ilaw, hawak nila mga Biblia, mga debate. Noon ang aming trabaho nung kami mga liman pa sa bandang Maynila. Pag tuwing linggo, nakipagdebate kami sa Lunita. Ganun ang aming noon. Kaya ngayon yung mga kasamahan naming liman, tagapagtanggol kami sa katotohanan. Yun ang pero ang land of Egypt shall not escape by the power of papacy. Paano yun, Brother John? Sa panahon ng great, loud cry, kapag bubuhusan na ang iglesia ng huling ulan, si Satanas mag-impersonate as Christ. Anong ibig sabihin? Ang labanan dyan sa kabutihan at kasamaan dikit. Habang bibigyan na ng Diyos ang kanyang iglesia ng kapangyarihan, bubuhusan sila ng banal na espiritu to proclaim the loud cry, si Satanas naman bababa sa lupa. Isa sa pangarap ni Satanas yung sa Isaiah 13-14, na ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Kukopyahin niya ang second coming of Christ, si Satanas, na makikita natin sa alapaap na parang si Jesus Christ. Picture ni Jesus Christ. At tapos si Satanas bababa sa lupa. Salubungin siya ng maraming mga tao, kahit mga reporter ng UN. At alam ninyo ang mga
ang mga Hindu at yung mga anong tawag niyan? Hindi Hinduism. Yung isa ay mayroon na silang hinihintay na si Maitreya. At alam niyo, mayroon silang paghahanda nga kapag dumating si Maitreya, i-interviewin sa UN. No? Si Satanas, kapag bababa siya sa lupa, ay interviewin sila ng mga reporter. Makikita siya sa telebisyon na si Jesus Christ bumalik. No? Magsasalita siya, magpapagaling, na ibabalita na si Jesus Christ dumating. Kaya nga yung Matthew 24:23 to 40 at 23 to 26, kaya sabi ni Jesus, kapag mayroong magsabi na siya nasa ilang o nasa silid, huwag kayong maniniwala. Kasi hindi po yun si Jesus Christ. Si Satan yun na nag-impersonate as Christ sa panahon ng loud cry. Sa sulat ni Ellen G. White po yun mababasa. At sabi ni Ellen G. White, ang mga tao na walang pundasyon sa kanilang pag-aaral sa Biblia na kinalaman sa kalagayan ng mga patay, madadaya sa panahon na yon. At doon babagsak ang ateismo. Bakit babagsak ang ateismo? Sa panahon na yan, alam niyo kung anong mangyayari. Si Jesus, sa Bible, kapag darating si Jesus, kasama niya ang kanyang mga anghel. At pangalawa, mabubuhay ang mga patay. Sa pagdating ni Satanas, hindi niya kasama ang mga anghel. Imposible yon. No? Ang kanyang pagdating hindi worldwide, kundi sa isang lugar lang. At ang gagawin ni Satanas, itatawag niya, bago niya gagawin yon, itatawagin niya lahat niyang mga anghel. Sa The Great Controversy po yun mababasa. At kapag tatawagin niya ang kanyang mga anghel, lahat ng mga patay sa bawat clan, bawat pamilya, ang mga papa, mama, kukopyahin ng mga anghel ang mga mukha. Tapos, uuwi yun sa kanilang bahay. Mga angel ni Satan po yun. Kasi sa Bible, ang patay hindi pwedeng makakausap, ang patay walang alam. Pero kukopyahin po yun ni Satanas. Pero yung bumalik sa bahay, no? Kung wari kamag-anak sila, papa, mama, ululo, tatawagin nila. Sabi niya, halik kayo. So, kapag ayong walang alam sa doktrina ng mga patay, ay, hala si lulo dumating. Tapos papasukin nila sa bahay ang kanilang lulo na namatay. Tapos tatawagin niya lahat niyang mga anak, lahat niyang mga apo, lahat niyang mga pamangkin. Sabi niya, itong batas na pinatupad ngayon sa buong mundo sa pangingilin ng linggo, inutusan ako ng Diyos na sabihan kayo, tatanggapin ninyo upang maligtas kayo. Kapag hindi ninyo tatanggapin ang batas sa linggo, ay hindi kayo maliligtas. Tinig po yun sa anghel ni Satanas. At lahat ng mga pamilya tumatanggap sa batas na pinapatupad na hindi na sila nagbabasa ng Biblia. At matindi po. Kaya nga yung mga ateista na hindi naniniwala na mayroong Diyos, maniniwala na sila. Bakit? Yung kamag-anak nila, nakakausap nila, nayakap nila, no? At nagsabi na tatanggapin ang linggo. Ito, the land of Egypt shall not skip. Madadaya din sila sa piki na pakana ng dyablo. At lahat sila tatanggap sa linggo. Pero yung linggo na pinapatupad, distinction line po yun. Kapag tatanggapin natin ang linggo, natanggap mo na ang marka ng hayop. Kasi pag po yun, judgment ng Panginoon yan sa mga living bago siya darating. Pahintulutan ng Panginoon na magdesisyon ang bawat isa. At ang desisyon nating is nag-evolve about worship, pananambahan sa Diyos at pananambahan, batas ng Diyos at batas ng tao. Pananambahan sa Diyos at pananambahan sa dyablo, sa hayop. Dalawa lang ang pero batas patungkol sa worship. Yan po ang huling labanan sa huling araw. Egypt shall not escape. Sa 43, and he shall have power over the treasure of gold, and over silver, and over the precious thing of Egypt, and Libyan and Ethiopian shall in his strip. Kaya nga mapapansin ninyo itong hindi lang Egypt ang mapapabagsak niya, ang sumunod din sa hakbang niya ang Libyan at saka Ethiopian. At sa palagay ko itong Libyan, ito na yung Islam. At ang mga Ethiopian, ito yung mga Spiritism. Kaya mapapansin ninyo, lahat yan,
ang Buddhism at saka Hinduism. Ang Buddhism pala yung binabanggit ko. Ang Buddhism at ang Hinduism ngayon, ang hinihintay nila ang pagdating ni Maitreya. Kasi ang Hinduism at Buddhism, ang paniniwala nila, ang darating uli ay si Maitreya. At si Maitreya natatanggapin nila si Satan na magsasalita sa telebisyon. No? Hinihanda na nila ang UN ngayon kapag dumating si Maitreya interviewin, susitian yung kanilang interviewin. Kaya nga mapapansin ninyo, ito ang mga Islam sa prophecy, magtatanggap yan sa nila. Dito tayo sa 44 hanggang 45 nito. But tiding out of the east. Ano itong tiding out of the east and out of the north shall trouble him. Alam ninyo, ang tiding, ang good news na lalabas mula sa silangan at mula sa north. Ito yung magbagabag sa king of the north. And therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. No? Ano ito? Kasi sa panahon na si Satanas mag-impersonate as Christ, ang loud cry naman araw-araw nagbabaptize, ang mga 70 Adventists sa tatanggap sa Sabat. At itong good news, kasi itong tiding out of the east and out of the north, ang tiding out of the east ay ang Sabat. Yung tiding out of the east ay ang second coming of Christ. At ang tiding out of the north ay ang Ten Commandments, especially the Sabbath. Dalawang tiding lang na nag-trouble sa King of the North. Ang mensahe sa Sabbath at ang mensahe sa second coming of Christ. Kaya, kasi ipapatupad nila ang ano nila sa globalization nila, no, sa climate change na programa at ang globalization, sustainable development. Pero itong Seventh-day Adventist, ang kanilang maghanda kayo sa pagsalubong ni Jesus Christ. At ang Sabat, marka po ito ng Diyos. Habang ipi-implement nila, ito yung mag-trouble sa kanila. Kaya nga, sa batas nila, nila ultimate na universal decree na papatayin na nila lahat ang nangingili ng Sabat. Tatakas na po tayo sa kabundukan. At dito sa 45, no, tiding out of the east and out of the north, sabi ni McNulty, ito po yung loud cry. No? Napabalita ng Panginoon. Dito tayo sa 45. Ito yung panghuli sa Daniel 11. He shall plant the tabernacle of his palace between the seas and in the holy glorious mountain. Yet he shall come to his end and none shall help him. Anong gagawin ng maliit na sungay? No? Itatayo niya ang kanyang tabernakulo, ang kanyang palasyo sa kalagitnaan ng karagatan at sa bundok at sa banal na bundok, no? At darating po siya sa isang wakas at walang tumutulong sa kanina. Ano pong ibig sabihin yan, Brother John? No? Ilalagay niya ang kanyang tabernakulo, ang kanyang palasyo sa kalagitnaan ng karagatan. Ano pong ibig sabihin? Lahat yung kalagitnaan ng karagatan ay lahat ng mga bansa make a support to the program of Vatican. Yung lahat ng mga bansa, suportaan siya. At between the seas and the glorious holy mountain. Ang holy mountain nasa kanyang harapan. No? Ano po itong glorious holy mountain? Ito po yung tinatawag na triumphant church. Ang glorious land, Seventh-day Adventist na mag-umpisa pa lang ang Sandilo. Pero itong ang glorious holy mountain, ito na po yung close of provision sa Sandilo. Bago mag-decree, close of provision sa Seventh-day Adventist. At kapag mag-close of provision sa Seventh-day Adventist, mayroong loud cry. Papasok na lahat ang iglesia ng Panginoon sa labas at tatawagin na ang bayan ng Diyos, hindi na siya glorious land, kundi glorious holy mountain. Ito po yung Seventh-day Adventist na nagiging church triumphant. Kanina, church militant kapag magpasimula ang Sandilo. Pero kapag matapos, mag-universal Sandilo, ang iglesia ng Panginoon, tatawagin siyang glorious holy mountain. Kasi dadamitan na sila sa kaliwanag ng langitan. No? At siya po'y darating sa isang wakas. No?
at walang tutulong sa kanya. No, sana ating naintindihan. At dito natatapos ang chapter 11. Sabi ni Norman McNulty, ang kanina Worldwide Seventh-day Adventist Church, Remnant Church, no? In Bible prophecy sa Joel 2:32, surviving the seeking. Yung glorious holy mountain, sila yung nakasurvive sa sandilo. No? Spiritual Mount Zion, stand with the Lamb in Revelation 14. At ito yung sulat ni Ellen G. White bago tayo lilipat sa chapter 12. Wonderful event are soon to open before the world. The end of all things is at hand. So ito yung sulat ni Ellen G. White. Wonderful event ay mangyayari, magiging bukas, no? Na mangyayari ito sa ating sanlibutan. The end of all things it is at hand. Malalapit nang matatapos ang lahat na mangyayari, no? Malapit nang mangyayari sa ating panahon ang katapusan. The time of trouble is about to come upon the people of God. Then it is the decree will go forth, forbidding those who keep the Sabbath of the Lord to buy or sell, and threatening them with punishment and even death if they do not observe the first day of the week as the Sabbath. No? And at the time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even at the time. And at the time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Ito yung binabanggit ni Ellen G. White, yung Michael stand up. Kasi kapag itatayo niya ang kanyang palasyo sa gitna ng karagatan, ay Jacob's trouble na po yun, pinaligiran na nila ang bayan ng Diyos para patayin. Pero tatayo si Michael the Prince sa panahon ng persecution na yun sa sandilo. Ililigtas na niya ang kanyang bayan, no? Sabi niya dito, and such never was since the nation even at the time. And at the time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Ililigtas ni Jesus Christ ang kanyang bayan. Tatayo na si Miguel para ililigtas na niya. At yung pagliligtas ni Jesus Christ, Day of Deliverance. No? Kasi kapag tatayo si Miguel sa Day of Deliverance, Jacob's trouble na po yun. No? At the times, sa 12 verse 1, and at the time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since the beginning there was a nation even at that time. And at the time thy people shall be delivered, everyone shall be found written in the book. At yun po ang larawan na Day of Deliverance pa lang yan, ha? Hindi po yun second coming. At sa Day of Deliverance, pagtayo ni Miguel, no? Tatakbo ang kanilang mga kaaway at sa liwanag ng Panginoon, at marami sa kanila mabubuwal na patay. At sasabihin ng God the Father, kasi sa Day of Deliverance, pasisikatin habang napapaligiran na nila ang bayan para patayin, pasisikat sa sulat ni Ellen G. White, pasisikatin ng Panginoon ang araw sa kalagitnaang gabi. Sasabihin ng God the Father anong araw at anong oras. Kasi kapag pag-aralan natin ang panahon dito sa Mara, hindi po natin dito mapag-aralan ang araw at oras. Kasi sa Matthew 24, walang nakakaalam sa araw at oras. Pero ang prophecy, malalaman natin ang taon. Kaya nga, binabanggit ko sa inyo, sa hula ni Daniel, 3 taon mahigit. Kasi ang panahon na binabanggit dito ni Miguel, 1,335 days. Mapalad siyang madatnan. Bakit? Deliverance po yun. Doon natin maririnig kung anong araw si Jesus darating. Kapag yung bilang sa Mara, yun pa yung panahon na malalaman natin ang tinig. Kung anong araw at anong oras. Hindi po yun second coming. Yung timeline na binibigay, hindi po yun second coming. Doon natin maririnig ang tinig ng God the Father, anong araw at anong oras. Kaya nga, hintayin natin yung araw na yon. Dito tayo sa chapter 12. Chapter 12 na tayo, ha? At pagkatapos tumayo ni Miguel, anong kasunod na sa verse 2? And many
of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Sino ba yung marami sa kanila na natutulog sa lupa magigising? Sino itong tinutukoy dito? Yung mga patay na nasa libingan. Pagdating ni Jesus Christ, mabubuhay ang mga patay. Yung iba, tatanggapin nila ang buhay na walang hanggan. Yung iba, yung kahihiyan. Kasi, hindi sila mga ligtas. At sa verse 3, and he that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Yung mga matatalino, magliliwanag sila. No? Katulad ng mga bituin ng kalangitan. And they that turn many to righteousness as the star forever and ever. Yung tumulong sa gawain ng Panginoon na nakahikayat ng maraming kaluluwa, no? Ay magliliwanag sila katulad ng no? And they shall turn many to righteousness as the star forever and ever. Kaya nga sa sulat ni Ellen G. White, mayroong mga korona na simple lang nakalagay sa kanilang oro. Mayroong mga korona na hindi gaano marami ang bituin, pero mayroong mga crown na marami ang bituin. Bakit? Marami silang kaluluwa na nadala sa paanan ng Panginoon. At gusto kong lalahok sa gawain ng Panginoon, hindi hinahabol ko yung korona. Alam niyo yung korona na ibibigay sa akin ng Panginoon, huhubarin ko yan, ilagay sa paanan ni Jesus Christ. Kasi ang kaligtasan hindi nagmula sa aking pangangaral, kundi nagmula sa dugo ni Jesus Christ. No? Ang kaligtasan hindi nagmula sa aking teaching, kundi sa blood of Jesus Christ and His sacrifice. No? Huhubarin, wala yung kwenta. Hindi ako gumagawa sa gawain ng Panginoon para mayroong reward. I'm not aftering the reward. I do the work of my God because servant lang ako ng Panginoon. Si Jesus Christ ang aking itataas. Kasi sabi ni Jesus Christ, when I will be lifted up, I will draw all men unto me. Ang aking gawain sa gawaing ito, itaas ko lang si Jesus Christ. Kasi siya ang magtawag sa mga tao na lalapit sa Kanya. At kapag hindi ko itataas si Jesus Christ, itataas ko ang aking sarili, wala pong maliligtas. Yan po ang katotohanan. Kaya sa gawain ng the Gospel of Jesus Christ Ministry, si Jesus po ang itinaas namin. Servant lang kami ng Panginoon na ginagamit niya. Dito tayo sa verse 4. At ito yung sabi niya sa verse 4, but thou, O Daniel, shut up the word. Itong prophecy na wag mo nang pag-aralan, takpan mo. And seal the book. Kadaduhan mo siya, even to the time of the end. Kasi itong 11 at 12, itong vision sa Mara, may kinalaman po ito sa time of the end. And we are now in the time of the end. At ito yung sabi ng Panginoon, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Maraming paruot parito, pero ang karunungan lalago. Ang karunungan po dito, ang binabanggit, ang pag-interpret sa truth sa Word of God. Kaya nga atin itong pinag-aralan kasi pangako ng Panginoon, mag-increase ang knowledge, maintindihan natin ang prophecy. No? At sabi niya dito sa 5, then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two. Nang tumingin si Daniel, mayroong tumayo na dalawa. And one on this side of the bank of the river. Nakita ni Daniel ang pangitain sa ilog ng Hiddekel. No? And the other on that side of the bank of the river. Nakita niya yung dalawang tumayo. Si Gabriel at si Miguel. No? And one side, sabi niya, so isang side said to the man, clothed in linen. No? Yung nakatayo sa isang side ng river, may doon sa isang side na nakadamit ng lino, which was upon the water of the river, na nakatayo sa tubig mismo ng Hiddekel, how long shall it be to the end of these wonders? Sabi niya, hanggang kailan magwawakas? No? Ang mga pangitaing ito, no? Hanggang kailan magwakas ang mga pangitaing ito? Sa 7, ito yung sinasabi sa 7. And I heard the man clothed in linen. Alam niyo sino itong man clothed in linen? No other than Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ? No, which was in the water of the river. Kasi nakatayo siya sa tubig mismo. Na simbolo sa spiritual Israel. When he shall hold up his right hand and his left hand unto heaven and swear
by Him that liveth forever and ever. Ini-swear, nanunumpa siya sa Diyos sa langit. At sabi niya dito na nabubuhay magpakailanman for a time, times, and a half of time. At kapag pag-aralan natin itong tatlo, times, times, and half of time, ang time, 1 taon, ang mga times, 2 taon, ang half of time, kalahating taon. Kaya nga, binabanggit ko, 3 taon at kalahati, na when it shall have accomplished to scatter the power of the holy people, yung persecution. Ang persecution maglast for 3 years and a half. Sa Sunday law, kapag magdeklara ang Amerika, 3 years and a half, all these things shall be finished. No? Magwawakas ang lahat ng mga bagay na ito. Gaano katagal ang persecution sa Sunday law? 3 taon at kalahati. Sino ang nagsalita? Si Miguel, si Jesus Christ. No? Sa bibig mismo ni Jesus Christ, mayroong batas. No? Sa Mara, at itong batas ng Mara, gaano katagal? 3 taon at kalahati. Sa verse 10, many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Alam ninyo, sa huling kapanahonan, ang hindi bayan ng Diyos, hindi makakaunawa. At kahit sa bayan ng Diyos, yung mga mangmang, hindi din makaunawa. Only the wise shall understand of this prophecy. No? Sa 11, and from the time that the daily sacrifice shall be taken away. No? Sa panahon ng Sunday law, na ipapatupad na, no? And the abomination that make it desolate sit up, there shall be 2,290 days. No? Mula sa declaration ng Sunday law, no? Atin yan pag-aralan sa Apokalipsis, huwag kayong mawawala kasi isang gabi na lang, lilipat na tayo sa island ng Patmos. At sa kalagitnaan ng island ng Patmos na ating pag-aaral, sa buong aklat ng Revelation, ating pag-aralan ang timeline. No? Mayroon pa rin timeline of prophecy. No? At sabi niya dito, from the time that the daily sacrifice shall be taken away. Yung pagdeklara, araw na idideklara, ito yung araw ng linggo na ipapatupad na nila the abomination that make it desolate. No? Kaya ipapatupad na nila na patayan na. Kasi mayroon 3 stages. No? O 4 na stages, there shall be 1,290 days. At sabi dito sa 12, blessed is he that waiteth and cometh to the 1,305 and 30 days. But go thou thy way till the time of the end, for thou shall rest and shall stand in thy lots in the end of the days. Now, mapapansin ninyo. At ito yung aking binabanggit, mga kapatid. Ito yung Mara. Magpasimula ang Sunday law, mayroong specific number of days. 1,260 days ang persecution, pero mula nang idideklara nila ang kaya mayroon pa tayong mga sunod na mga topic, pero hindi ko, ayaw kong magpipix ng time. Basta approximately 3 years and a half at mahigit buwan, 45 days after sa persecution, darating ang deliverance. At pagdating sa deliverance, maririnig natin ang God the Father, anong araw at anong oras darating si Jesus Christ. Kaya nga, walang nakakaalam sa araw at oras. Bakit? Kasi pag-aralan natin ang Daniel, kapag ating kukwentahin mula sa Andilo, malaman natin ang araw. Pero hindi natin malaman ang oras. Pero ang specific time na binabanggit ni Jesus Christ dito, pag dumating ang 1,335, saka pa sasabihin ng Ama, anong araw at oras. Kaya nga, hindi natin alam ang araw at oras kasi it is to be proclaimed when the specific time of Daniel matatapos. Kaya nga, walang nakakaalam. Kaya nga, sinabi niya sa Mateo 24, tungkol sa araw at oras, walang nakakaalam. Pero hindi ibig sabihin, walang nakakaalam na ang Daniel 12, kapag pag-aralan, ay wala ng time prophecy. Mayroong time prophecy sa Daniel of 12 kapag magdeklara ang Sunday law sa Amerika. Kasi ang persecution sa Middle Ages, magbabalik uli.
At kapag babalik, ito yung mga timeline. So sana inyong naintindihan. At uulitin ko, each of this vision has a specific, distinct timeline. Yung Mari, 70 weeks prophecy, judgment to literal Israel, no? At ang ano niyan, ang Kadson, anong ibig sabihin ng Kadson? 2,300 days, prophecy, beginning of the judgment. Judgment kanino? Sa spiritual Israel, no? At ang Mara, 1,335 days, finish the judgment of the Kadson. Kasi magpasimula, kapag matapos ang 2,300 days, magpasimula ang judgment sa Mara. At kapag matapos ang 2,300 days, matatapos ang judgment sa Mara. Nakukuha ninyo? Kaya nga iyon sana inyong naintindihan. Kaya nga sa ang buong timeline mula chapter 8 hanggang 12, tatlong magkakaibang vision sa original na Hebrew. Ang Mari, 70 weeks. Ang Kadson, 2,300 days. Ang Mara, 1,000. No? At kapag matapos ang Mara, tatayo na si Jesus Christ. No? Deliverance na, hihintayin na natin anong araw at oras darating na si Jesus Christ. At alam niyo ang ganda ng pag-aaral natin sa Daniel. Kaya nga sabi sa sulat ni Ellen G. White, as the message of Christ's first advent, no? Sabi niya dito, announce as the message of Christ's first advent announce the kingdom of grace, so the message of the second advent announce the kingdom of glory. The second message like the first, based on prophecies. Sabi niya dito, the word of the angel to Daniel relating to the last days were to be understood in the time of the end. Kaya nga atin itong pinag-aralan. Pinag-aralan natin ang Daniel para ating maintindihan. Ngayong gabi, naintindihan na ninyo. Kasi ang pagdating ni Jesus Christ, sangayon sa prophecy. Ang una niyang pagdating, Daniel 8 at saka 9. Ang ikalawa niyang pagdating, Daniel 11 at saka 12. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. At salamat na inyong tinutunghayan ang ating pag-aaral. Alam ko na kayo pagpapalain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, sa gabi pong ito natapos namin, Ama, ang aming pag-aaral. Salamat sa buhay at lakas na inyong pinagkaloob sa akin. At binigyan ninyo ako ng tapang na sabihin ito. Salamat Amang banal na inyong pinangungunahan ang ministeryong ito. Isa lang ang aking mithi, Panginoon, maitaas ko kayo. Makakatulong ako sa pagtatapos sa inyong gawain. Nawa gagamitin mo ito na maraming mga taong maghahanda sa malapit na ninyong pagdating sa lupang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.